Magandang hapon mga kababayan, nandito po tayo ngayon sa Kabangkalan, Mandawi City. Papunta tayong Cebu City, mga kababayan. By the way mga kababayan, before tayo mag-proceed sa atin to tatalakayin, so magbibigay tayo ng comment tungkol ito sa Senate hearing tungkol sa illegal drugs, mga kababayan. Tungkol ito sa pulburon. Masarap talaga itong pulburon mga kabayan. So kung ikaw ang tatanungin mga kabayan, tama ba itong ipagpatuloy o hindi? Itong investigation na ito tungkol sa PDEALEC, mga kababayan. So by the way mga kabayan, kung hindi ka pa nag-subscribe sa aking channel, hinihiling ko lang sa inyong puso, sa iyong puso at isipan, I hope na i-subscribe ako mga kababayan. Hinihiling ko lang, tapos puso akong hinihingi ko sa iyo yan mga kababayan, kung hindi ka pa nag-subscribe. So kung tapos like and share ang aking video mga kababayan para maraming makapanood nito kung ano talaga ang ilang simpatiya tungkol dito sa leakage sa illegal drugs operation, mga kabayan. So by the way mga kabayan, sabi ni Senator Bato de la Rosa, ito ay hanggang May 7 na lang. May 7, malapas na eh. So kailan kaya ito babalik? So tapos na ang May 7 investigation mga kabayan. So dapat pa bang itong patuloy? Ang sabi ni Senator Bato de la Rosa na ang investigasyon na ito ay palalim na palalim ang mga involved. Talaga mga kababayan. So ano ngayon ang plano ngayon ni Senator Bato de la Rosa? Kung totoong yung mga tao to involved sa pulburon, ano ngayon ang second move ng De La Rosa Committee? Mga kabayan, yun ang aming mga katanungan. So siguro para sa akin, so dapat lang siguro ipagpatuloy ito. Kasi may na-involve itong bayaran, para hindi ipagpatuloy. So dapat siguro ito ay mabigyan ng pansin ng House Committee, Senate Committee mga kababayan. Mabigyan ito ng pansin ng Senate Committee kasi ang House Committee nag-comment sila na walang kabuluhan daw ang investigation kasi wala namang matibay na ebidensya. So ibig sabihin mga kabayan, kung sila nang ibibestiga, matibay ang kailang paninindigan, matibay ang ebidensya. Pero kung ang Senate hindi matibay, yun ba talaga ang panindigan ninyo, House? Parang ina-underestimate ninyo ang capability ng Senate. Din si Mig Zubiri na gustong ipahinto ang investigation. Bakit mo ipahinto, Mr. Senator? Bakit plano ka gusto mo ipahinto? Ipagpatuloy mo kung saan kayo kukuha nito, kung paano na i-revise ang batas na wala ng mga bagay nitong na mali. Dapat ito lagyan kung sino man ang mag-leak ng batas at sino man mag-leak ng investigation, mag-leak ng document, government properties, ay kailangan bitay. Kailangan bitayin. Yun, kay end of legislation man kayo, hindi man kayo magbibigay ng judgment sa tao. Hindi man kayo magsabi na ikaw ay guilty ka. Kapag napatunayan ninyo ito ay totoo, so gagawa kayo ng batas. So dapat ilagay ninyo kung sino man ang mapatunayan sa investigasyon na nag-leak ng government property, dapat mabitay. Para wala nang ganyan, wala nang ganyan na magbigay ng leak ng mga information sa bagay sa government properties.
Ha? Yun ang totoo. Pero kung wala lang, useless ang investigation ninyo. Ha? Useless ang investigation ninyo mga kababayan. Kasi it of legislation kayo. Gagawa ninyong batas kung anong mga paraan, anong mga remedies para hindi na ito maulit-malik. Ang remedies dyan, gawin yung bitay. Gawin yung life sentence ang makapagbigay o mag-leak ng mga information tungkol sa government. Yun ang tama. Ha? Hindi lang puro lang preskon, pabyo, ha? Walang ganyan. Dapat magkaroon kayo ng batas na may ngipin talaga. Yung may ngipin. Kasi takot lang kayo kasi paminsan-minsan ang government employee lang talaga isa pang leak. Lagyan ng klase mga information. Di ba? Kaya hindi niyo magawa ang ganyang klaseng batas. Kasi takot kayo, baka kayo rin ang mabitay. So by the way mga kabayan, maraming salamat sa inyong suporta. So, nandito po ako, nagpapasalamat sa inyo. Nagpapasalamat ako sa inyo mga kababayan dahil nandyan kayo. Kung wala kayo, wala ako rito mga kababayan. So maraming salamat sa inyong suporta. God is good all the time, all the time. God is good. Maraming salamat mga kababayan.